Matagal ng byuda si Cecilia. Buong akala niya ay tatanda na siyang dalaga at nag-iisa. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya si Mikoy. Isang lalaki na higit sa kalahati ng edad niya ang edad nito. Mabait, maalaga at mapagmahal na nobyo si Mikoy. Pero yun ang malaking pagkakamali niya sa pagkakakilala sa binata. May kabit. Hindi. Siya pala ang ginawa nitong kabit. May pamilya na pala si Mikoy at ginagamit lang siya nito para sa pera. Sa galit at pagkabigong naramdaman ni Cecilia, hindi na siya nagdalawang isip pa. Humingi siya ng tulong sa isang mangkukulam. Pinagawa ng ritual si Mikoy at ang asawa nito para makaganti siya. Hanggang kailan maghihiganti si Cecilia? Matututunan ba niyang hindi ang paghihiganti ang sagot sa sakit na nararamdaman niya? Ang lalim yata ng iniisip mo, mahal ko. Iniisip ko lang kung tama pa ba itong ginagawa natin. Bakit? Sa tingin mo ba hindi tama tong relasyon na meron tayo? Sumusuko ka na ba? Hindi mo na ba ako mahal? Pero Mikoy, halos doble ang agwat ng edad natin. Paano kung dumating ang araw na magsawa ka na sa akin? Paano kung hanap-hanapin mo ang mas bata kaysa sa akin? Alam kong mahal mo ko ngayon. Pero paano kung magbago ka? Mahal ko, ilang beses ko bang kailangang ulitin sa'yo? Hindi kita mahal dahil lang sa edad mo o sa kung ano ka ngayon. Mahal kita kung sino ka. Sa lakas ng loob mo, sa pagiging totoo mo. Hindi ka lang basta babae sa akin, Cecilia. Ikaw ang tahanan ko. Pero paano ang mga tao? Anong sasabihin nila? Mikoy, pagod na ako sa mga mapanuring tingin at panghuhusga nila. Ang sasabihin nila? Wala akong pakialam sa kanila. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Kung ang pagmamahal ko sa iyo ay kasalanan sa paningin nila, handa akong magkasala araw-araw. Basta kasama kita. Pero Mikoy, hindi ba mas maganda kung makahanap ka ng mas angkop sa'yo? Yung mas bata, malaya, at mas nararapat para sa'yo. At ano, mawawala ka sa buhay ko? Cecilia, wala akong ibang gusto kundi ikaw. Ikaw ang pangarap ko, ang hinaharap ko. Kung iniisip mong hindi kita kayang panindigan, nagkakamali ka. Kung kailangan kong ulitin ito araw-araw para lang maniwala ka, gagawin ko. Cecilia, mahal kita. Gusto kitang kasama hindi lang ngayon kundi habang buhay. Gusto kitang makasama sa bawat umaga, sa bawat gabi, sa bawat yugto ng buhay ko. At balang araw, bubuo tayo ng sarili nating pamilya. Mikoy, seryoso ka ba? Naiintindihan mo ba kung gaano kahirap ang sinasabi mo? Hindi ito biro. Alam ko, Cecilia, pero hindi mo kailangang harapin ito na mag-isa. Nandito ko, at kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Ang hirap paniwalaan, pero nararamdaman ko. Nararamdaman kong totoo ang sinasabi mo. Dahil totoo talaga, Cecilia. Wala akong dahilan para magduda ka. Kung gusto mong patunayan ko, gagawin ko. Gagawin ko ang lahat para mapaniwala ka. Mahal kita at gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kung ganun mo ako kamahal, paano ko pa itatanggi ang sarili kong nararamdaman? Mahal din kita. Maagang nabiyuda si Cecilia at kailanman hindi na muling sumagi sa kanyang isipan na mag-asawa pang muli. Handa na nga rin siyang tumanda at mamatay ng nag-iisa kung hindi lamang dumating sa buhay niya si Mikoy. Si Mikoy na madali niya lang minahal. Si Mikoy na mahal siya. Ilang beses silang tinutulan noon ng mga anak ni Cecilia. Sinasabi ng mga ito na masyado na raw siyang matanda para sa isang katulad ni Mikoy, na batang-bata pa at marami pa raw babae ang magkakagusto. Ngunit araw-araw naman na pinapatunayan ni Mikoy sa kanya kung gaano siya kahalaga para rito. Napakabait ni Mikoy, maalaga at ramdam na ramdam niya talagang mahal na mahal din siya nito. Kaya ipinaglaban niya si Mikoy. Kahit natutol ang mga anak ni Cecilia, ay hindi siya nakinig at ipinagpatuloy lang ang pakikipagrelasyon sa binata.
Ang kapal ng mukha mo. Ang sabi mo ako lang ang babaeng mamahalin mo. Pero bakit may binuntis kang iba? Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Mikoy. Ginawa ko ang lahat para makasama ka lang. Hindi ko inintindi ang galit sa akin ng pamilya ko. Pero ganito lang din pala ang gagawin mo? Paano mo ako nagawang lokohin ng ganito, Mikoy? Minahal kita. Patawarin mo ako, Cecilia. Hindi ko ginustong gawin yun sa'yo. Wala lang talaga akong mapagpipilian. Nanganganib ang buhay ng anak ko at kailangan ko talaga ang pera mo. Patawarin mo ako. Paano? Paano kita patatawarin kung wala kang ibang ginawa kundi ang pagsinungalingan at lokohin ako? Sana naniwala na lang ako sa mga anak ko na wala kang mabuting maidudulot sa buhay ko. Sana hindi na lang ako umasa na naiiba ka sa ibang mga lalaki na nakilala ko. Pero wala. Pare-pareho lang kayong manloloko. Pakiusap, patawarin mo ako. Una pa lang binalaan na kita, di ba? Nasa oras na saktan at lokohin mo ko, hindi ako mag-aatubiling parusahan ka. Tatanggapin ko basta wag mo lang idadamay ang pamilya ko. Lahat gagawin ko basta hindi sila masasali sa gulong pinasok ko. Ang swerte naman ng babae mo kung ganon. Huwag kang mag-alala, hindi ako gaganti sa inyo. Kaya umalis ka na sa harapan ko bago pa kita ipadampot sa mga pulis. Pasensya na talaga, Cecilia. Akala ni Cecilia, ibang-iba si Mikoy sa ibang mga lalaki. Ngunit pare-pareho lang din pala silang sinungaling at manloloko. Hindi siya makapaniwala na talagang nagpaloko siya sa binata at nahuthutan pa siya ng marami-raming pera. Laking pasasalamat na nga lang ni Cecilia na nakita ng anak niya na may kasamang ibang babae si Mikoy. Nung unay ayaw niya pang maniwala, ngunit kalaunan, napaniwala na rin siya dahil sa dalas ng beses na nakikita ng mga anak niya na may kasamang ibang babae si Mikoy. Pilit niya mang itinatago pero parang sasabog na ang puso ni Cecilia sa sobrang sakit na nararamdaman. May parte sa puso ni Cecilia na alam niyang maaaring mangyari nga ang ganito. Pero hindi alam ni Cecilia kung bakit sobra-sobra pa rin siyang nasasaktan. Ewan ko ba naman kasi sa'yo kung bakit masyado kang nagpapapaniwala sa mga lalaking yan? Ay, sa tingin mo ba talaga may magseseryoso pa sa mga katulad nating matatanda na? Ang mga lalaking katulad ni Mikoy, wag mo nang asahan ng pagmamahal dahil pera mo lang ang mahal nila. Siguro nga pera lang ang rason kung bakit ako pinakisamahan ni Mikoy. Pero hindi ko maitatanggi na naramdaman ko rin na mahal niya ako. Kung mahal ka niya, bakit mas pinili niya ang ibang babae kaysa sa'yo? Pero ang balita ko, ikaw ang ginawang kabit ha? May asawa at anak na pala yung si Mikoy? Oo, at wag mo nang paulit-ulitin sa mukha ko ang bagay na yun dahil mas lalo lang nagiinit ang ulo ko. Galit ka? Bakit hindi mo sila gantihan? Nangako ako kay Mikoy na hindi ako gaganti sa kanya matapos ang ginawa niya sa akin. Ano? Niloko ka na nga, mahal mo pa rin? Hindi naman sa ganon. Iniisip ko lang din na wala namang kasalanan sa akin ang asawa at anak ni Mikoy. Si Mikoy lang naman ang nanloko sa akin, kaya hindi dapat madamay ang mga inosenteng buhay kung gugustuhin ko mang gumanti sa kanya. At kilala mo naman ako. Ayaw na ayaw kong ginagalit ako kasi matindi akong bumawi. May alam akong paraan para makaganti ka ng hindi naalalaman ni Mikoy na ikaw ang gumagawa ng paghihiganti sa kanya. Simple lang. Ipakulam mo sila. Sa ganong paraan, makakaganti ka ng hindi nila nalalaman. Kulam? May gumagawa pa ba niyan ngayon? Oo naman. Usong-uso pa ang kulam at marami pang gumagawa niyan ngayon. Ano bang tingin mo? Masakit ang ginawa sa akin ni Mikoy pero hindi ko alam kung tama bang ipakulam ko siya para makaganti ako. Abay oo, ipakulam mo na. Isipin mo ang pagwasak niya sa'yo. Wala ka namang ibang ginawa kundi ang mahalin siya. Pero anong binigay niyang kapalit? Wala siyang ginawa kundi ang saktan ka at lokohin. May kilala ka bang pwedeng gumawa ng kulam? Oo naman. Halika, puntahan natin siya. Magaling naman kukulam yun. Yun din ang nangkulam sa asawa ni Susan, yung homeowner natin. Hayun, tumigil na sa pambababae. Sumunod si Cecilia sa kanyang kaibigan. Magkasama nilang pinuntahan ang isang mangkukulam na sinasabi ng kaibigan niyang si Cynthia. Pumunta ang magkaibigan sa bahay ni Apong Serafin.
Unang kita pa lang ni Cecilia sa bahay, nakaramdam na kaagad siya ng matinding takot. Nakakakilabot naman din kasi talaga ang bahay, tapos wala pang masyadong ilaw at napakadilim talaga. Sigurado ka bang may nakatira pa rito? Oo, sigurado ako. Kagagaling ko lang dito nung 1 linggo at sinamahan ko si Christy. Ipinakulam din noon yung kaaway niya. Bakit lahat yata kami puro pangkukulam ang solusyon na binibigay mo sa mga problema namin? Kasi madali lang gawin at siguradong gagana pa. Hayaan mo na. Huwag ka na magtanong. Halika na, pumasok na tayo. Sa loob ng madilim at masikip na kubo, amoy ng insenso ang pumupuno sa hangin. Ang mga kandila ay umiilaw sa lamesang kahoy na puno ng iba't ibang alahas, halamang dagat at maliliit na botelyang may likidong hindi maipaliwanag. Nasa isang sulok ng silid sina Cecilia at Cynthia, nakaupo sa mababang bangko. Kinakabahan si Cecilia pero pursigido naman siyang humarap kay Apong Serafin. Si Apong Serafin naman, na isang matandang lalaking may kulubot na balat at matalim na tingin ay nakaupo sa kabilang dulo ng lamesa. Hinahaplos ang isang lumang aklat ng orasyon. Apong Serafin, ito po ang kaibigan kong si Cecilia. Pumunta po kami dito dahil may idudulog siya sa inyo at hihingi po kami ng tulong. Ang bigat ng hangin mo, Iha. Ano ba talagang layunin mo at naparito ka? Gusto ko po siyang ipakulam. Ang dati kong nobyo. Sinira niya ako, Apong Serafin. Niloko niya ako. Parang wala akong halaga sa kanya. Ibinigay ko ang lahat sa kanya. Puso ko, pagmamahal ko, pera, oras. Kaya gusto ko po sanang gumante. Alam mo ba kung ano ang hinihiling mo, Iha? Ang kulam, hindi ito laro. Hindi ito basta-bastang dasal na isinusumpa at tapos na. Ito'y may kabayaran din, Cecilia. Kaya ko pong harapin ang anumang kapalit. Gusto ko lang po talaga siyang magdusa, Apong Serafin. Gusto kong maramdaman niya ang sakit na ipinaranas niya sa akin. Ang galit, Iha, ay parang apoy. Kaya nitong lamunin pati ang may hawak sa kanya. Sigurado ka bang handa kang maglaro ng apoy? Makinig kang mabuti. Ang kulam ay may dalang mabigat na enerhiya. Ang iba'y ginagamit ito para sa hustisya. Ang iba na may para sa paghihiganti. Ang maganda, maaari nitong gawin ang taong kinukulam na sumunod sa iyo, magdusa o mawala ng lahat ng mahalaga sa kanya. Pero ang pangit dito, maaari din itong sirain ng mangkukulam, ang nag-utos ng kulam, o ang mga taong nasa paligid na mga ito. Hindi mo makokontrol ang lahat ng mangyayari. At minsan, ang sakit na idudulot ng kulam ay mas malaki kaysa sa sakit na naramdaman mo ngayon dahil sa panluloko ng dati mong nobyo. Alam ko po ang sinasabi niyo, pero wala na akong pakialam. Sinira niya ang buhay ko. Iniwan niya ako para sa ibang babae. Wala na siyang awa sa akin, kaya hindi din ako dapat maawa sa kanya. Kung yan ang kagustuhan mo, hindi na kita pipigilan. Pero tatanungin ulit kita, Iha. Sigurado ka na ba? Kasi kapag sinimulan ko na ito, wala nang bawian. Sigurado po ako, Apong Serafin. Gawin na natin ito. Tumango si Apong Serafin. Hinila ang isang basong may lamang tubig at isang bote ng pulang likido mula sa kanyang mesa. Binuksan niya ang bote at dahan-dahang itinaktakan likido sa tubig na nagdulot ng maladilim na ulap na unti-unting kumalat sa baso. Kung gayon, kailangan ko ang pangalan niya, kaarawan, ang kanyang larawan, at ang pinakamahalagang bagay na pag-aari niya. Ibigay mo sa akin ang mga ito at sisimulan ninyo ang ritual sa susunod na kabilugan ng buwan. Oo, kayo na lamang ang gagawa at madali na lang naman ang ritual. Narito na po ang lahat ng kailangan niyo. Mabuti kung ganoon, Iha. Pero tandaan mo, ang mundong ito ay puno ng batas ng kalikasan. Kung ano man ang ginawa mo, babalik ito sa iyo ng 3 beses pa.
Huwag kang magulat kung darating ang araw na kailangan mong harapin ang konsensya mo. Handa ako, Apong Serafin. Basta siguraduhin ninyong magdudusa siya. Mangyayari ang nararapat, Iha. Pero tandaan mo, wala na itong balikan pa. Sa sandaling maumpisahan natin ang ritual na ito, magiging bahagi na ito ng buhay mo. Huwag kang magdalawang isip at wala rin dapat makaalam na ikaw ang nagpapakulam sa iyong ipinakulam para higit na maging mabisa ang ritual na ating ginawa. Nakaramdam ng malamig na hangin si Cecilia. Parang may humaplo sa kanyang batok pero wala siyang makitang maaaring gumawa nun sa kanya nang lumingon siya sa kanyang harapan. Tumindig ang balahibo niya pero hindi niya ininda ito. Tumayo siya at marahang tumango kay Apong Serafin. Ang pangkukulam ay hindi basta-bastang laro, lalo na kung itim na mahika ang inyong tatahakin. Ano-ano pa po ba ang mga paraan ng pangkukulam, Apong Serafin? At paano ito nakakaapekto sa biktima? Maraming paraan. Ang ilan ay mas mapanganib kaysa sa iba. Halimbawa, itong voodoo doll. Ang manikang pangulam na ito ay ginagamit para magdulot ng pisikal na sakit sa biktima. Kung saan mo itutusok ang karayom, doon niya mararamdaman ang kirot. Pero ito'y para lamang sa mga hindi ganun kalalim ang layunin. Hindi po sapat ang sakit sa katawan. Gusto ko siyang magdusa, Apong Serafin. Gusto kong wasakin siya ng tuluyan. Alam ko, Iha. Kaya ang gagamitin natin ay ang mas malalim na paraan. Ano naman po ito? Ito naman ay langis na ginagamit para sa domination spell. Ang biktima ay mawawala ng kontrol sa kanyang sarili at magiging alipin sa lahat ng iyong kagustuhan. Pero hindi ito ang kailangan nyo ngayon. Itinuro ni Apong Serafin ang isang hanay ng kandila sa gilid ng mesa. May puti, berde, pula at isang itim na kandila na halatang mas kakaiba at mas nakakaakit ng pansin. Ang mga kandila ang pinakamakapangyarihang instrumento sa mahika. Ang bawat kulay ay may kanya-kanyang layunin. Ang puti ay para sa proteksyon, ang berde para sa kasaganaan, ang pula para sa pag-ibig o puot, pero ito, ang itim na kandila ay ang pinakadelikado sa lahat. Ginagamit ito upang magdulot ng sumpa o kapahamakan. Kapag sinindihan mo ito at inialay mo na, ang kapangyarihan nito ay hindi na maibabalik pa. Hindi mo na maaaring bawiin pa. Yan po ang gusto ko, Apong Serafin. Ang kandilang yan ang gagamitin ko para sa kanya. Sigurado ka ba riyan, Cecilia? Ang itim na kandila ang gusto mong gamitin? Baka pati ikaw madamay sa sumpa. Apong Serafin, hindi ba may balik ang itim na kandila? Oo, ang kandilang itim ay may dobleng sumpa. Ang sino mang gumamit nito sa maling dahilan ay magiging bahagi ng sumpa mismo. Kaya pag-isipan mong maigi, Cecilia. Ito na ba talaga ang gusto mong gawin? Wala na akong pakialam. Ang mahalaga magdusa siya. Tumango si Apong Serafin, pero ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso. Nilapag niya ang itim na kandila sa gitna ng lamesa at inabutan ang dalawang babae ng tig-isang piraso ng papel at panulat. Kung iyan ang desisyon nyo, sundin ang aking mga utos. Isulat ninyo ang buong pangalan at kumpletong araw ng kapanganakan ng taong nais ninyong kulamin. Sa ilalim ng pangalan, isulat ang lahat ng intensyon o ang mga nais ninyong mangyari sa kanya. Pagkasira, pagdurusa, pagkabigo. Huwag ninyong tipirin ang inyong galit. Ilagay ninyo lahat. Apong Serafin, hindi po ba tayo mapaparusahan sa ginagawa natin? Ang bawat kilos ay may kabayaran. Ang tanong, handa ka bang harapin ang kabayaran? Ano na po ang susunod, Apong Serafin? Kapag sinindihan na ninyo ang kandila, magsisimula na ang proseso.
Ang iyong galit at ang iyong hangarin ay dadaloy sa apoy, at ang apoy na ito ang magdadala ng sumpa sa iyong biktima. Tandaan ninyo, kapag ang itim na kandila ay nagsimulang magliyab, hindi na ito maibabalik. Ang sumpa ay magpapatuloy hanggang sa makamit ang layunin nito. Opo, naiintindihan ko po. Mangyayari na sa wakas ang nararapat na mangyari. Kapag gagawin mo na ang ritual, ito ang iyong sasabihin. Sa apoy ng kandilang ito, mabubuwag ang pagtataksil at susunugin ang koneksyon ng pusong makasalanan. Hindi na ako makapaghintay pa. Gusto ko nang makita ang magiging resulta ng pangkukulam ko kay Mikoy at sa kanyang asawa. Maraming salamat sa inyong tulong, Apong Serafin. Sige at mag-iingat kayo. Matapos maituro ni Apong Serafin kay Cecilia ang paraan kung paano gagawin ang ritual ay umalis na rin sila doon. Inihanda ni Cecilia ang lahat ng kakailanganin niya sa paghihiganti. Patagurin siyang umupa sa bahay kasunod ng bahay ni Mikoy at ng asawa nito. Siyempre gusto niyang makita kaagad ang resulta ng kulam na gagawin niya. Kayo po pala ang bago naming kapitbahay. Mabuti at dito po kayo sa amin napalipat. Ligtas naman po dito sa lugar namin at mababait ang lahat ng mga kapitbahay natin. Talaga? Maganda yan kung ganun. Kasi yan ang naging problema ko dun sa inalisan kong paupahan noon. Ako nga pala si Cecilia. Ikaw, anong pangalan mo? Ako po si Rosalie. Mag-isa ka lang bang nakatira dyan sa bahay nyo? Ah, hindi po. Kasama ko po ang asawa ko at anak ko. Natutulog po sa loob ang anak ko. Ang asawa ko naman po pumasok sa trabaho. Mukhang bata ka pa. Opo, maagang nakapag-asawa. Oo siya, maiwan muna kita rito ha. Papasok lang ako sa loob at marami pa akong kailangang linisin at asikasuhin. Mabuti na lang at nakilala kita. Sana maging magkaibigan tayo. Huwag po kayong mag-alala, magkaibigan na po tayo ngayon. Maraming salamat sa pakikipagkaibigan, Rosalie. Aalis na ako ha. Sige po, sa susunod na lang ulit. Sige. Parte ng plano ni Cecilia ang pakikipagkaibigan kay Rosalie. Maging ang paglipat na rin niya ng bahay. Ang dami na niyang naumpisahan kaya sana naman totoo ang epekto ng itim na kandila para talagang masaya ang paghihiganti ni Cecilia. Matapos makapag-ayos ni Cecilia sa kanyang mga gamit, ay sunod naman niyang inayos ang altar na ginawa niya at saka roon inilagay ang itim na kandila. Bilog ang buwan mamayang gabi at mamayang gabi na rin niya gagawin ang ritual. Dumating ng 10:00 ng gabi si Cynthia sa inuupahan ni Cecilia. Kitang-kita niya ang pandidiri sa mukha ng kaibigan habang tinitingnan ng bawat sulok ng bahay niya. Pinalipas pa nila ang ilang oras at nang pumatak na ang 12:00 ng madaling araw, agad nang sinimula ni Cecilia ang ritual. Tahimik ang buong paligid maliban sa mahihinang tunog ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng bintana sa bahay ni Cecilia. Sa lamesa, nakalatag ang mga gamit para sa ritual. Itim na kandila, insenso, papel, mangkok ng asin at bote ng langis. Nakaitim si Cecilia. May belong itim rin siya sa ulo at ang ekspresyon niya ay nag-aapoy ng determinasyon. Kasama niya si Cynthia na tahimik ngunit ramdam ang pagsuporta sa kaibigan. Cecilia, sigurado ka na ba talaga sa gagawin natin? Alam mo namang mabigat ito, lalo na ang parusa pero tandaan mo na narito lang ako para sa'yo. Sigurado na ako, Cynthia. Dapat lang napagbayaran ni Mikoy ang lahat ng sakit na idinulot niya sa akin. Wala nang atrasan ito. Inayos ni Cecilia ang mesa. Sinisigurong tanging mga gamit para sa ritual lang ang naroroon. Hinawakan niya ang mangkok ng asin at iniikot ito sa paligid ng mesa. Ginagawa ang bilin ni Apong Serafin na linisin ang enerhiya sa espasyo. Tinatanggal ko ang negatibong enerhiya. Sa gabing ito, ang intensyon ko lamang ang mananaig. Hindi ako sanay sa ganito, Cecilia, pero nararamdaman kong tama lang ang ginagawa natin. Para makaganti ka. Salamat, Cynthia.
Malaking bagay para sa akin na narito ka. Ikaw pa ba? Kinuha ni Cecilia ang papel at pluma. Saglit na pumikit upang damhin ang lahat ng galit at sakit na nararamdaman. Pagdilat niya, sinimulan niyang isulat sa papel ang buong pangalan ng dating nobyo, Micael Olivares. Ang bawat letra ay mabibigat, tila isinumpa ng bawat galaw ng kanyang kamay. Mikoy, mararamdaman mo ang bawat sakit na ibinigay mo sa akin. Lahat ng ginawa mo, babalik sa'yo ng doble. Sa apoy ng kandilang ito, mabubuwag ang pagtataksil at susunugin ang koneksyon ng mga pusong makasalanan. Karapat-dapat lang yan sa kanya. Hindi niya dapat pinakawalan ng klase ng babaeng katulad mo. Alam kong gagabay sa atin si Apong Serafin. Oo, Cynthia. Ito na ang paghihiganti na matagal ko nang hinihintay. Kinuha naman ni Cecilia ang bote ng langis at binuksan ito. Naglagay siya ng kaunting langis sa mga palad niya at sinimulan ang pagpahid sa itim na kandila. Dahan-dahan at may kasamang dasal ang bawat galaw niya. Ipinapasa ko sa kandilang ito ang lahat ng galit, sakit at hustisyang nararapat para sa kanya. Sa bawat apoy na sisiklab, dalhin mo ang sumpa sa kanya. Napakamahinahon mo, Cecilia. Alam kong malalampasan mo ang lahat ng ito. Narito lamang ako sa likod mo para siguraduhing tagumpay ang gagawin natin. Salamat, Cynthia. Sa gabing ito, sisiguraduhin kong makakamit ko ang hustisya. Itinayo ni Cecilia ang kandila sa gitna ng mesa. Inilagay niya sa ibabaw ng papel na may nakasulat na pangalan ni Mikoy. Kinuha niya ang posporo at sinindihan ang kandila. Ang apoy ay sumiklab ng malaki bago naging steady ang liwanag nito. Sa apoy na ito, dalhin mo ang sumpa. Huwag siyang bigyan ng kapayapaan at hayaan mong maramdaman niya ang bawat sakit na naramdaman ko. Kumuha ng asin si Cecilia at ikinalat ito sa paligid ng kandila bilang huling proteksyon. Huminga siya ng malalim, tinitiyak na tama ang lahat ng ginawa niya. Nang matapos, bumulong siya ng huling dasal. Ang kandila ay patuloy na nasusunog, tila tinatanggap ang bigat ng kanyang mga salita. Sa katahimikan ng paligid, naramdaman nilang dalawa ang kakaibang enerhiya sa hangin. Panginoon ng hustisya, tapos na ang ritual na ito. Dalhin mo ang sumpa sa nararapat. Huwag nawang mabali ang intensyon ko. Cecilia, tapos na. Nararamdaman ko na magiging maayos ang lahat. Oo, Cynthia. Ngayon maghintay na lang tayo. Malalaman na natin kung totoo ang lahat ng itinuro ni Apong Serafin. Habang patuloy na nag-aapoy ang kandila, naupo silang dalawa sa gilid ng mesa. Tahimik na pinagmamasdan ito. Ramdam nila ang bigat ng ritual, ngunit nanatili ang tapang at pag-asa sa kanilang mga puso. Nagluto nga po pala ako ng sopa sa Aling Cecilia. Dinalang ko na po kayo para naman makapagmerienda kayo. Naku, nag-abala ka pa. Maraming salamat ha, pero Cecilia na lang ang itawag mo sa akin. Naikwento ko ho kayo sa asawa ko eh. Tuwang-tuwa siya at gusto kayong imbitahan sa munting salo-salo namin sa bahay. Magpapakain kami kasi buntis ako sa pangalawang anak namin. Talaga? Buntis ka? Aba magandang balita yan ha. Salamat po. Opo, magandang balita talaga dahil hirap po ako magbuntis eh. Mabuti na lang at mabait ang Diyos. Biniyayaan pa kami ng isa pang anak. Kayo po pala, may anak na po ba kayo? Nasaan sila? Ang asawa niyo po? Oo, may mga anak na ako. 3 sila at pare-parehong may mga asawa na. Ang asawa ko naman matagal nang patay. Kaya po pala mag-isa na lang kayo ngayon. Di bale, araw-araw ko po kayong bibisitahin para hindi naman kayo malungkot. Talaga? Salamat. Napakabait mo talaga. Walang anuman po. Mukhang mabait naman si Rosalie. Malas nga lang niya dahil siya ang minahal ng lalaking mahal na mahal ni Cecilia.
Hindi naman pwedeng itigil na lamang niya ang ritual na ginawa niya para lang sa bagong kakilala na itinuturing na siyang kaibigan. Isang araw habang naglalakad si Cecilia papasok sa kanyang bahay matapos bumili ng lutong ulam sa kanto, nagulat siya nang magkasalubong silang dalawa ni Mikoy. Iniiwasan niyang makita ang binata dahil natitiyak niyang magtataka ito at baka maghinala pa. Hindi na sana niya ito papansinin, ngunit nagulat siya nang sumunod ito sa kanyang bahay. Bakit ka pa sumunod sa akin? Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba hindi ka maghihiganti sa akin sa nagawa ko sa'yo? Anong ibig sabihin nito, Cecilia? Lumipat lang ako dahil nakakalungkot na mag-isa lang ako sa tinitirhan ko. Huwag mo akong pinaglololoko, Cecilia. Anong pinaplano mo? May gagawin ka ba masama? Nakikiusap ako sa'yo, huwag mo nang ituloy. Ano ba? Sinabi nang wala nga akong pinaplano at saka nakilala ko rin ang asawa mo. Bumibisita siya rito at napakabait niya, Mikoy. Magkaibigan na kami at hindi ko sisirain ang tiwala niya sa akin. Pwede bang tigilan mo na kami, Cecilia? Umalis ka na rito. Ayokong malaman pa ni Rosalie ang namagitan sa ating dalawa. Hindi ako aalis dito. At huwag ka mag-alala, wala rin naman akong balak na sabihin sa kanya ang tungkol sa namagitan sa atin. Aasahan ko yung sinabi mo. Sana tuparin mo. Ang kapal naman ng mukha mo para humiling sa akin ng ganyan. Samantalang hindi mo nga tinupad ang mga pangako mo sa akin noon. Niloko mo pa ako. Nagkamali ako, Cecilia. Pasensya na. Sana mapatawad mo pa ako. Mapapatawad lang kita kung babalikan mo ko. Kahit itago natin ang relasyon natin, payag ako. Basta, wag mo lang akong iiwan ulit. Pasensya na, Cecilia. Pero hindi ko na kayang dagdagan pa ang kasalanan ko sa asawa ko. Minsan ako nagkamali at ayokong umulit pa. Pinagsisisihan mo bang nakilala mo ko? Hindi, Cecilia. Walang lalaki ang hindi magmamahal sa isang katulad mo. Maalaga ka, mabait, at sobrang sweet. May iba pang lalaki na mas nararapat para sa'yo at hindi ako yun. Isang buwan. Isang buwan akong mananatili dito at pagkatapos doon sinisigurado ko sa iyo na aalis na ako ng kusa at hindi na kailanman magpapakita pa sa inyo. Sa'yo. Maraming salamat, Cecilia. Bumuntong hininga si Cecilia. Kahit nagmakaawa na siya kay Mikoy ay hindi pa rin talaga siya nito pinagbibigyan. Kaya dapat lang talaga kay Mikoy ang ginawa niyang paghihiganti. Tama lang yon para sa lahat ng sakit na ibinigay nito sa kanya. 2 araw lang makalipas na gawin ni Cecilia, nagkukwento na kaagad sa kanya si Rosalie ng mga naging epekto ng ginawa niyang kulam kay Mikoy. Ang sabi ni Rosalie, bigla raw nagkasakit si Mikoy. Nagsimula sa maliliit na paso sa kanyang balat na hindi maipaliwanag kung saan ang galing. Hindi naman maiwasan ni Cecilia na magdiwang sapagkat natitiyak niyang yun na ang simula ng paghihirap ng mga ito. Tamang-tama lang sa ginawa nilang pananakit sa kanya. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa asawa ko, Ate Cecilia. Alam kong nahihirapan na rin siya sa nangyayari sa kanya, pero wala naman akong magawa para matulungan siya. Dahil mismo ako, hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa kanya. Anong gagawin ko, ate? Sinubukan mo na ba siyang dalhin sa ospital? Patingnan mo at baka alam ng mga profesional na doktor ang nangyayari sa kanya. Oo, dinala na namin siya kaninang umaga. Pero walang kwenta kasi hindi naman makita ng mga doktor kung ano ang totoong nagpapahirap sa asawa ko. Tapos kagabi, si Mikoy nagising siya ng biglaan. Sumasakit daw ang katawan niya, parang sinusunog. Sinusunog? Anong ibig mong sabihin? Ganito, bigla siyang napabalikwas sa kama. Ang lakas ng sigaw niya, Ate Cecilia. Parang nakikita niya daw ang sarili niyang nasusunog, pero wala namang apoy. Sinubukan kong hawakan siya pero mainit ang balat niya. Parang may lagnat na hindi ko maipaliwanag. Rosalie, baka naman may sakit lang si Mikoy. Bakit hindi mo siya dalhin sa mas malaking ospital? Yung mas may magagaling na doktor? Yung mas may kakayanang malaman kung ano ang nangyayari sa asawa mo? Isa lang ang sigurado ko, hindi yun basta sakit lang, Ate Cecilia. Alam ko ang katawan ng asawa ko. Iba ito. Pagkatapos niyang sumigaw, napayakap na lang siya sa akin, nanginginig. Pero ang sabi niya, parang nararamdaman niya ang init sa loob, sa mismong dugo niya. Natahimik si Cecilia. Pilit iniintindi ang narinig.
Ang kanyang mga kamay ay bumitaw sa tasa at dahan-dahang ipinatong sa kanyang kandungan. Sa kanyang isipan, nagsimula ng umikot ang kaisipan na mukhang ito na nga ang simula ng paghihiganti niya. May napansin ka pa bang iba? May kakaiba bang nangyari sa bahay niyo? Oo, ilang gabi na parang may amoy na nasusunog na goma sa kwarto namin. Hinanap ko nga kung saan nanggagaling pero wala akong makita. Ni isang kandila o kahit anong appliance na pwedeng magdulot ng amoy. Pero kagabi, mas malala. Hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko sa'yo kasi maging ako man wala rin talagang alam sa mga ganyang bagay. Hindi ko alam kung paano ka matutulungan pero subukan mong magdasal. Ipagdasal mo ang asawa mo. Salamat Ate Cecilia ha. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka rito sa tabi ko. Mabuti na lang at lumipat ka rito sa amin at ngayon may nakakausap na ako tungkol sa mga bagay-bagay. Wala yon, ano ka ba? Ikaw na rin naman ang nagsabi na magkaibigan na tayong dalawa. Kaya kaibigan na rin ang turing ko sa'yo. Subukan ko kayang dalhin sa albularyo si Mikoy, Ate Cecilia. Ano sa tingin mo? Baka mas may maitulong pa sa amin ang albularyo kung doon ko patitingnan ng asawa ko. Kung ang mga doktor nga walang nagawa para matulungan ang asawa mo paano pa kaya ang mga albularyo? Yung mga sintomas kasi na nakikita ko kay Mikoy, ganun din ang nangyari noon sa tatay ko nung nakulam siya. Kulam? Talaga, Rosalie? Nagpapapaniwala ka sa mga ganyan? Hindi totoo yan. Ang mabuti pa, alagaan mo na lang si Mikoy. Pasensya na Ate Cecilia ha. Desperada na kasi talaga akong malaman kung anong nangyayari sa asawa ko. Susubukan kong makipag-usap sa albularyo na taga rito lang din sa atin. Samahan mo ko, pwede ba? Sige, sasamahan kita. Maraming salamat Ate Cecilia. Ang bait-bait mo talaga. Walang anuman. Kinagabihan, mabigat ang pakiramdam ni Cecilia sa paligid ng kanyang bahay. Sa maliit na sala, nag-iisa si Cecilia sa harap ng mesa. Isang punit-punit na papel ang hawak niya. Ang dating pangalan ni Mikoy na sinulatan niya noong ritual. Sa mesa, may patay na itim na kandila. Ang wax nito'y tila kumalat na parang dugo. Humihingal si Cecilia, mukhang hindi mapakali habang paulit-ulit na tinitingnan ang kandila. Sa kabila ng katahimikan, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Cynthia, dala ang ilang gamit na panglinis. Napatingin sa kanya ang kaibigan. Bakit ganito? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Akala ko tapos na. Akala ko walang balik sa akin ang sumpa. Cecilia, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang ang bigat ng pakiramdam dito? Ayos ka lang ba? May problema ba? Sabihin mo sa akin. Nararamdaman ko siya, Cynthia. Nararamdaman ko ang sumpa. Mukhang maging ako ay sinisingil na rin yata ng sumpang ibinigay ko kay Mikoy. Ano bang nararamdaman mo, Cecilia? May nangyari ba? Narito ang espiritu na tumulong sa akin ng ritual. Nararamdaman ko siya. Hindi niya ako tinatantanan. Gabi-gabi, Cynthia, napapanaginipan ko siya. Ang apoy, ang kandila, ang mga mata niya, parang sinusunog niya ako mula sa loob. Cecilia, kalma lang. Hindi ka dapat pagpadala sa takot. Kung totoo nga na may nangyayari, kailangan nating harapin ito. Anong gagawin natin, Cynthia? Hindi ko pa naman nakakalimutan ang sinabi ni Apong Serafin na hindi na kailanman mababawi ang sumpa. Pero hindi naman natin ipapabawi ang sumpa. Ipapakontra lang natin ang dulot ng sumpa sa'yo. Pwede naman yun, di ba? Hindi ko alam. Pero sige, subukan natin. O sige, huwag kang mag-alala at nandito lang ako para sa'yo. Salamat at hindi mo ako iniwan. Oo naman, kaibigan kita Isang gabi, habang nakaupo si Cecilia, napapikit siya ng saglit. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala ng ritual. Naririnig niya ang boses ni Apong Serafin. Ang mga bili nito habang itinuturo sa kanya kung paano sisimulan ang ritual. Ang sumpa ng itim na kandila ay hindi nagtatapos sa nais mong target. Tandaan mo, Cecilia, ang bawat intensyon ay may kapalit. Ang galit na inilalabas mo
Babalik sa'yo ng doble kung hindi ka mag-iingat. Sinabi niya sa akin, Cynthia. Binalaan niya ako, pero hindi ko pinakinggan. Akala ko kaya kong kontrolin pero mali ako. Mali ako. Pero wala ka namang kasalanan. Ginawa mo yun dahil gusto mong makamit ang hustisya sa ginawang panloloko sa'yo. Hindi natin alam na ganito ang magiging epekto. Pero narito ko, hindi kita iiwan. Pero ano na ngayon, Cynthia? Nakita ko siya kanina. Nakita ko siya sa salamin. Ngumiti siya sa akin pero hindi na siya tao. Hindi kita maintindihan, Cecilia. Sa sandaling yon, nabulabog ang pag-uusap nilang dalawa nang may biglang narinig sila na tunog mula sa kusina. Parang may nabasag na pinggan. Napalingon silang dalawa at lalong tumindi ang kaba sa dibdib ni Cecilia. Siguro hangin lang yon. Dito ka lang. Ako na ang titingin. Huwag kang lalayo Baka siya yun. Sasama na ako sa'yo. Tingnan nating dalawa. Ay, basag lang pala to na baso, Cecilia. Baka nahulog dahil sa hangin. Hindi naniniwala si Cecilia na nabasag ang baso dahil sa hangin. Imposible dahil hindi naman sobrang lakas ng hangin kanina para makabasag ng baso. Natitiyak ni Cecilia na ang presensyang yon na kanina niya pa nararamdaman ang may kagagawa ng lahat. Bumalik silang dalawa sa sala. Kinuha ni Cecilia ang kandila at inilapit ito sa bintana. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kandila at tila nag-iba ang itsura ng wax. Parang mga hugis ng mukha ang nabuo sa tagiliran nito. Siya yan, Cynthia! Tingnan mo! Siya yan! Siya yung nakikita ko! Siguro, kailangan nating bumalik kay Apong Serafin. Kailangan nating malaman kung paano ito tatapusin. Huli na ang lahat, Cynthia. Sinimulan ko ito at ako rin ang magbabayad. Kung ano man ang kailangan nating gawin, gagawin natin. Hindi kita hahayaang mag-isa sa laban na to. Kaya mo to. Hindi ka pa tapos sa paghihiganti mo kay Mikoy at Rosalie. Maya-maya lang, nagpaalam na rin si Cynthia na uuwi na. Inayos ni Cecilia ang sofa sa sala. Kumuha ng kumot at unan sa kwarto niya at saka natulog. Habang natutulog si Cecilia, napanaginipan niyang ramdam na ramdam niya ang bigat ng kandila sa kanyang kamay. Sa kanyang panaginip, tumayo si Mikoy sa harap niya. Sinusunog ng apoy ng kandila ang mukha nito. Tumingin ito sa kanya, ngumiti at bumulong. Ito ang pinili mo, Cecilia. Ngayon, ang sumpa ay sayo na. Biglang nagising si Cecilia, humihingal at pawisan. Sa kanyang pagtingin sa mesa, wala na roon ang kandila. Napuno ng takot ang kanyang mga mata habang narinig niyang muli ang mga yabag mula sa kusina. Sino yan? Magpakita ka! Anong kailangan mo sa akin? Wala akong ginagawang masama! Cecilia! Ako to si Mikoy! Kailangan kita makausap! Anong nangyari? Halika, umupo ka. Mukhang wala ka sa sarili. Si Rosalie, may nangyayari sa kanya, Cecilia. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Si Cecilia, bagamat gulat, ay pilit na pinanatili ang sarili na kalmado. Umupo siya sa tabi ni Mikoy. Inabot ang tasa ng malamig na tubig na nasa mesa at ibinigay ito sa kanya. Anong nangyayari kay Rosalie? Sabihin mo sa akin. Bigla na lang siyang nagising kagabi. Nanginginig, umiiyak. Ang sabi niya may sumusunod daw sa kanya. Parang may mga mata na lagi siyang tinitingnan. Ano pa? Anong ginawa niya pagkatapos niyang magising? Nagkulong siya sa kwarto buong araw. Pero Cecilia, kagabi mas malala. Sinisigaw niya na may kamay daw na umaabot sa kanya. Sinasakal siya. Pilit siyang humihinga. Pero wala naman akong makitang kahit ano. Wala, Cecilia. Si Cecilia ay napatingin sa mesa. Ang bigat ng kanyang konsensya ay parang bato sa kanyang dibdib. Alam niya ang maaaring dahilan ng nangyayari kay Rosalie. Ngunit pinili niyang itago ito mula kay Mikoy. Hindi pa nila pwedeng malaman sa ngayon na siya ang may pakana ng lahat.
Galit na galit pa rin siya kay Mikoy at hindi pa natatapos ang paghihiganti niya rito. Mikoy, baka naman iniisip lang niya yon. May nangyari ba bago ito nagsimula? Wala, Cecilia. Pero ilang gabi na niyang sinasabi na parang may sumusunod sa kanya. Naririnig daw niya ang paghinga ng isang tao. Pero kami lang naman dalawa sa bahay. Bago pa pala mangyari tong kay Rosalie, ako muna. Nagkaroon ako ng matitinding paso sa katawan. Tumayo si Mikoy mula sa sofa, naglakad papunta sa bintana at tumingin sa dilim ng gabi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasapo sa kanyang ulo, pilit nilalabanan ang sarili niyang takot. Kung alam mo lang kung gaano kasakit sa akin na makita siyang ganito. Cecilia, anong nangyayari sa asawa ko? Ano nangyayari sa amin? Bakit ganito? Wala, hindi ko maintindihan. Nahihirapan na ako. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Wala naman akong ginawang masama. Sa'yo noon, oo. Pero humingi na ako ng tawad sa'yo. Maayos na naman tayong dalawa ngayon, di ba? Oo naman. Kaibigan ang turing ko kay Rosalie at hindi ko magagawa sa inyong dalawa yon. Kaya nga mas lalo ako nagtataka kung bakit ganito ang nangyayari sa amin. Anong gagawin ko, Cecilia? Hindi kami pwede magkasakit pareho ni Rosalie dahil kawawa ang anak namin. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Mikoy. Magiging maayos din ang lahat. Tumayo na rin si Cecilia at lumapit kay Mikoy. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatikom. Pilit itinatago ang katotohanan na bumabagabag sa kanya. Ang kanyang boses ay nanatiling mahinahon. Mikoy, baka kailangan nating dalhin si Rosalie sa doktor. Baka may kakaibang nangyayari sa isip niya. Ayaw niya, Cecilia. Ayaw niyang lumabas ng bahay. Parang natatakot na siya sa mundo eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang mga salita ni Mikoy ay tumimo sa puso ni Cecilia. Sa kanyang isipan, nagsimula ng maglaro ang mga alaala ng itim na kandila, ng ritual at ng babala ni Apong Serafin. Tama pa ba itong ginagawa niya? Tama pa ba ang pagpapahirap niya sa mag-asawa? Mikoy, kailangan nating harapin ito. Hindi natin pwedeng hayaan si Rosalie na magdusa ng ganon. Paano, Cecilia? Sabihin mo sa akin kung paano ko siya matutulungan. Hindi ko rin alam, pero mag-iisip ako ng paraan para matulungan natin si Rosalie. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang asawa mo. Kahit ano handa akong gawin, Cecilia. Basta bumalik ang asawa ko. Saan tayo hihingi ng tulong? Mas maganda kung patitingnan natin sa doktor si Rosalie. Bukas ng umagang-umaga, magpupunta tayo kaagad sa doktor. Sige, kaya lang pinoproblema ko ang pera. Ilang araw na akong hindi nakakapagtrabaho dahil sa biglaang pagkakasakit ko. Tapos ngayon naman si Rosalie. Ayoko namang galawin ang naipon namin dahil para yun sa panganganak ni Rosalie. Hayaan mo na. Ako na muna ang bahala sa lahat. Talaga? Maraming salamat sa lahat ha. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Teka, kumain na ba kayo? Ang anak mo, dapat siguro bumalik ka na sa bahay nyo. Ang totoo niyan, hindi ko na alam kung sino ang uunahin ko eh. Hindi ako makapag-asikaso ng kakainin namin dahil abala ako kay Rosalie at sa anak namin. Halika't umuwi muna tayo sa inyo. Tutulungan kita at ipagluluto ko kayo ng makakain. Huwag ka nang tumanggi. Magkasabay na pumunta sina Cecilia at Mikoy sa bahay ng mga ito. Pagkarating nila roon ay kaagad na lumapit sa kanya si Rosalie. Kitang-kita niya ang paghihirap ng babae sa mga mata nito. Magsisinungaling siya kung itatanggi niyang wala siyang nararamdamang pagsisisi sa mga pinaggagawa niya. Walang ibang ginawa si Rosalie kundi ang maging mabait sa kanya. Pagkatapos ay ito lang ang igaganti niya sa taong itinuring na siyang kaibigan. Ate Cecilia, tulungan mo ko. Hindi ko na kaya. Hirap na ako. Hindi ko na maasikaso ang mag-ama ko dahil sa tindi ng nararamdaman ko. Gusto kitang tulungan pero hindi ko rin alam kung paano. Hayaan mo at bukas na bukas pupunta tayo sa ospital at patitingnan ka namin. Ayoko, Ate Cecilia. Wala rin namang maitutulong sa akin ang mga doktor na yon.
Hindi nila ako mapapagaling katulad ng nangyari sa asawa ko. Pero paano ka namin matutulungan kung ayaw mo magpatingin sa doktor? Nariyan na naman, Ate Cecilia. Nariyan na naman yung lalaking gustong kumuha sa akin. Tulungan niyo ako! Itago niyo ako! Ha? Ano bang pinagsasasabi mo riyan, Rosalie? Wala namang ibang tao rito kundi tayo lang. Hindi! Parating na siya! Parating na siya! Galit na galit siya, Ate Cecilia. Kukunin niya ako. Sino ang kukuha sa'yo? Ngunit hindi na nakasagot sa kanya si Rosalie dahil tumakbo na ang babae sa kwarto nila mag-asawa at doon nagkulong. Hindi makapaniwala si Cecilia sa kanyang nakita. Ganon din ang nararamdaman niya nitong nakaraang araw lang. Yun nga lang, mas matibay naman siya kung ikukumpara kay Rosalie. Hindi ganyan ang asawa ko, Cecilia. Mabait, mapagmahal at marespeto ang asawa ko. Kaya hindi ko alam kung sino maaaring gumawa nito sa kanya. Hayaan mo at malalaman din natin yan bukas. O siya, sa kusina muna ako at magluluto. Ikaw naman, alagaan mo na muna ang anak mo. Salamat sa lahat ng tulong mo sa amin, Cecilia. Wala yon, ano ka ba? Matapos nilang kumain ng hapunan, naglinis na rin si Cecilia ng bahay nila Rosalie. Hindi niya alam kung bakit pati yon ay naisip niya pang gawin. Sa dami ng kanyang ginawa, hindi niya napansing nakatulog na pala siya sa sofa nila Rosalie na nasa sala. Nagising lamang siya nang makarinig ng mga sigawan mula sa kwarto ni na Rosalie at Mikoy. Rosalie! Rosalie, tulungan mo ako! Diyos ko, parang may apoy sa katawan ko. Ano ba to? Bakit nagkakaganito tayo? Anong apoy? Wala ka naman sugat, Mikoy! Ano bang sinasabi mo? Ang init! Sobrang init! Ang hapdi! Ito na naman! Nauulit na naman! Bakit ba kasi ganito nangyayari sa atin? Hindi ko rin alam. Pero may awa naman ang Diyos, Mikoy. Magiging maayos din tayo. Huwag kang mag-alala. Kailan pa? Kung kailan patay na ako? Hindi ko na kaya, Rosalie. Nahihirapan na rin ako. Pero hindi naman tayo pwedeng sumuko. May anak pa tayo na umaasa sa atin. At ipinagbubuntis ko pa ang pangalawang anak natin. Tama. Kailangan kong lakasan ang loob ko dahil may mga anak pa tayong umaasa sa atin. Tumayo na si Cecilia sa kanyang kinauupuan. Hindi na siya nag-atubili pang tumakbo at pumasok sa loob ng kwarto ng mag-asawa. Ni hindi na nga niya naisip na pribado ang kwartong pinasok niya. Mikoy! Rosalie! Ano bang nangyayari? Hindi ko rin alam, Cecilia. Wala akong makitang apoy. Pero parang may matinding init sa buong katawan ko. Para akong nasusunog. Ate Cecilia, tulungan mo kami. May masama bang nangyayari kay Mikoy? Wala kaming nakikitang apoy, pero sabi niya parang may sumusunog sa kanya. Si Cecilia ay lumapit sa mag-asawa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumuon kay Mikoy. Sinusuri ang kanyang itsura. Nakikita niyang pawis na pawis si Mikoy. Ang kanyang balat ay mamula-mula ngunit walang anumang makikita na palatandaan ng nasusunog na katawan. Ang mga mata ni Mikoy ay parang nawawala sa sarili at punong-puno ng kalituhan. Mikoy, wala kang nakikitang anumang sugat, di ba? Wala ring sunog? Walang apoy. Pero ang init. Cecilia, ang sakit. May masama bang nangyayari sa kanya? Anong dahilan ng lahat ng to? Sa totoo lang, hindi ko talaga alam, Rosalie. Pero hindi ito normal. Hindi ko rin alam kung paano ito nangyayari. Bumangon si Mikoy mula sa kama. Para bang nagsisimula ng mawala ng kontrol sa sarili niyang katawan. Ang kanyang mga mata ay naging malabo at nakikita ni Cecilia na para bang may isang bagay na hinahawakan siya, ngunit hindi niya kayang makita o ipaliwanag. May naglalakad ba rito? May mga tao ako naririnig eh. Kailangan ko makarating sa labas. Parang may sumusunod sa akin. Nagmamadaling lumapit si Cecilia kay Mikoy. Pinipilit na pakalmahin ito. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata,
makikita ang takot na bumabalot sa kanya. Mabilis siyang kumuha ng isang baso ng malamig na tubig at iniabot kay Mikoy. Uminom ka muna ng tubig. Kailangan ma-relax ka. Mikoy, magtulungan tayo. Hindi ko na kayang makita kang ganito. Pero paano nga kung wala naman makapagsabi sa atin kung ano nangyayari sa akin? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nahihirapan na ako. Magiging maayos din ang lahat, Mikoy. Ikaw, ayos ka lang ba? Wala ka bang ibang nararamdaman? Mamaya pinipigilan mo lang dahil sa sitwasyon ko at ayaw mong makadagdag pa. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala masyado. Nandito lang ako para sa'yo. Nanatili sa tabi ni Rosalie si Cecilia. Pinipilit na nagbibigay ng mga salita ng lakas sa kanilang kalagayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng sinabi ni Cecilia, ang mag-asawa ay nananatili pa ring puno ng takot. Ang mga anino sa kwarto ay naging mas mahahabang parang nagmamasid sa kanila. Hindi na kayang magtago ni Cecilia sa nararamdaman. At kahit anong pagnanais niyang magbigay ng kakalmahan, ang takot ay hindi na rin maikakaila sa kanya. Rosalie, Mikoy, alam kong hindi ninyo ito maiintindihan. Pero kailangan nating malaman kung anong nangyayari. At para magawa natin yon, kailangan nating makipag-ugnayan sa isang eksperto. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mo kami, pakiusap. Kailangan ko ang tulong mo. Sige, at bukas na bukas din maghahanap ako ng tulong. Kung talagang hindi kaya ng mga doktor na alamin kung ano ang nangyayari sa inyong dalawa, sa isang albularyo na ako lalapit at hihingi ng tulong. Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, albularyo lang ang makakatulong sa amin. Pero salamat. Maraming salamat sa lahat-lahat, Ate Cecilia. Hindi ko lubos maisip kung ano na ang sitwasyon namin ngayon kung hindi ka dumating at tinulungan kami. O siya, ang mabuti pa magpahinga na kayo, ha? Kailangan nyo na magpahinga para magkaroon kayo ng sapat na lakas para lumaban ulit bukas. Kinabukasan, bumalik si Cecilia sa bahay ni Apong Serafin. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin lang ang maririnig. Ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa siwang ng mga dahon, nagbibigay ng malamlam na liwanag sa madilim na lugar. Si Cecilia ay nakatayo sa harap ng pinto ni Apong Serafin. Nag-aalangan, nanginginig sa kaba, ngunit determinado. Apong Serafin, nandito po ako ulit. Alam kong darating ka. Pasok ka at pag-usapan natin ang iyong sadya rito. Pumasok si Cecilia sa kubo, dala ang bigat ng mga salita ni Apong Serafin. Maliit lamang ang loob ng bahay nito. Isang mesa, 2 upuan, at mga pinagsama-samang damong tuyo na nakasabit sa dingding. Ang amoy ng usok mula sa maliit na altar ay mabigat, parang pumipigil sa kanyang paghinga. Inilapag ni Cecilia ang basket sa mesa, nanginginig ang kamay, at tumingin kay Apong Serafin. Ang matanda ay nakasuot ng lumang pantalon at pang-itaas, at sa kanyang mga matay naroon ang tila hindi kayang tagpuin ng kombinasyon ng karunungan at kabigatan ng mundo. Apong Serafin, patawarin niyo po ako sa muling pagpunta ko rito. Alam kong mahirap. Mahirap ang hinihingi ko. Pero hindi ko po alam kung saan po ako lalapit. Ang apoy na sinindihan mo, Iha, ay hindi basta-basta namamatay. Anong dahilan ng pagbabalik mo? Si Rosalie, si Mikoy. Ang sumpa, Apong Serafin. Hindi ko na kayang makita silang unti-unting nasisira dahil sa mga pinaggagawa ko. Hindi ko pala kayang makita silang nahihirapan, lalo na't naroon ang anak nila na mas nahihirapan sa lahat ng nangyayari. Ang sumpa, Cecilia, ay hindi simpleng tali na maaaring putulin. Sinimulan mo ito, at ngayon, ang tanong ay hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para tapusin ito. Ano po ang kailangan kong gawin? Sabihin niyo po, kahit ano gagawin ko. Ang apoy ay naipasa na.
Ang sumpa ay magtatapos lamang kung may mag-aalay ng buhay bilang kabayaran. Para bang bumagsak ang mundo ni Cecilia sa narinig. Ang mga salita ni Apong Serafin ay parang hampas ng alon sa kanyang isipan. Paulit-ulit, hindi siya binibigyan ng pagkakataong makahinga. Napatulala siya at sa kanyang mga mata sumilip ang kawalang pag-asa. Alay ng buhay? Kanino po? Hindi ba talaga wala bang ibang paraan? Kung may ibang paraan, hindi ba't ginawa ko na sana noon pa? Hindi mo na kailangang bumalik dito, Cecilia, kung ganon. Pero hindi ko kayang mawala sila. Uusigin ako ng konsensya ko. Apong Serafin, sabihin niyo na sa akin, kaninong buhay ang kailangan? Lumingon si Apong Serafin at sa unang pagkakataon ay nakita ni Cecilia ang bigat ng responsibilidad sa mga mata ng matanda. Para bang ang sagot ay kasabay niyang dalahin sa mundo. Isang pasanin na hindi mo basta maisusuko. Ang sumpa ay sa dugo nagmula, kaya naman sa dugo rin ito magtatapos. Sa dugo? Gusto po ba ninyong sabihin na isa sa amin? Ang tanong, Cecilia, ay sino ang handang ialay ang sarili niya para sa kaligtasan ng iba? Napaurong si Cecilia. Parang tinamaan ng kidlat ang kanyang mga paa. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang parehong kamay na nagbigay buhay sa apoy ng sumpa. Sa kabila ng lahat ng kasalanan, maaari ba niyang buwagin ang tanikala nito sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay? Kung ako ang kailangan, handa akong gawin ito. Hindi ikaw ang magpapasya, Cecilia. Ang sumpa ay pipili. Hindi ito tungkol sa tapang, kundi sa katotohanan. Ang mga salita ni Apong Serafin ay bumalot kay Cecilia tulad ng makapal na ulap. Hindi niya maintindihan ng lahat, ngunit alam niyang wala na siyang oras upang magtanong. Bawat saglit na lumilipas ay parang isa pang piraso ng mundo niya ang nawawala. Tumayo si Apong Serafin at tinapik siya sa balikat bago ibinulong ang huling salita. Ipagdasal mo, Iha, hindi sa akin kundi sa kanila, sapagkat ang apoy ay hindi kailanman mabubuhay ng walang pagkonsumo. Kung pagsisisihan ko po ba ang ginawa ko, may mababago ba ako? Wala. Talagang laging nasa huli ang pagsisisi, ano? Tulungan niyo po ako, Apong Serafin. Tulungan niyo po akong mailigtas silang dalawa. Matindi po ang galit ko noon, pero sa bawat na nakakasama ko si Rosalie, napagtanto ko kung bakit mahal na mahal siya ni Mikoy. Ngayon sobrang sising-sisi ako na pati siya walang puso kung idinamay sa kasalanan sa akin ni Mikoy. Sana nag-isip muna akong mabuti at hindi nagpadala sa bugso ng damdamin. Kaya paulit-ulit kitang tinanong noon bago ko ituro ang ritual sa'yo. Kung sigurado ka na ba talaga sa gusto mo? Ang sabi mo, oo. Kaya bakit binabawi mo na ngayon? Hindi ko pa rin po kasi inaasahan na magiging totoong kaibigan ng trato ko kay Rosalie. Kaya kung may dapat mang magsakripisyo ng buhay, ako yon dahil ako naman ang nag-umpisa ng kaguluhang ito. Kung hindi ko sana piniling maghiganti, hindi sana ganito ang mangyayari sa amin. Pasensya ka na talaga, Cecilia. Pero wala na akong maitutulong pa sa'yo. Sana mahanap mo ang tunay na kaligayahan. Puno ng emosyong iniwan ni Cecilia ang kubo na may bagong bigat sa kanyang puso. Ang tanong ng sakripisyo ay bumabalot sa kanyang isipan habang binabagtas niya ang madilim na daan pa uwi. Lumong-lumo na siya dahil wala man lang napalang maganda. Akala niya kasi pagbalik niya, magiging maayos na rin ang lahat dahil nasisigurado niyang may maitutulong sa kanya si Apong Serafin. Ngunit nagkamali siya. Wala na siyang magagawa pa para baliin ang kulam. Ano? Bakit mo namang ginawa yun? Suko ka na kaagad? Oo, Cynthia. Ang hirap palang makita silang nahihirapan.
Kung si Mikoy lang ang nahihirapan, kinaya pa siguro ng konsensya ko dahil nararapat lang yun sa kanya matapos ang ginawa niya sa akin. Pero inuusig kasi ako ng konsensya ko na pati ang inosenteng si Rosalie, lalong-lalo na pati ang anak nila na nadadamay dahil sa kabaliwan ko. Pero ano nang gagawin mo ngayon? Paano mo sila maililigtas kung pati si Apong Serafin wala nang magawa? Ako na mismo ang mag-aalay ng buhay ko sa apoy. Hindi ko alam kung paano ko gagawin. Pero buo na ang desisyon kong isakripisyo ang sarili ko para sa ikabubuti ng lahat. Ano? Nababaliw ka na ba talaga? Bakit mo gagawin yan? Hindi mo man lang ba naisip ang mga anak mo? Paano na sila ha? Anong sasabihin ko sa kanila kung mawala ka na nga? Mag-iiwan ako ng sulat para sa kanilang tatlo. Ibigay mo na lang sa kanila. Ay nako, ngayon nagsisisi ako na dinala pa kita kay Apong Serafin. Nagsisisi na ako na pinilit kitang gumante sa pamamagitan ng pangkukulam. Sana hindi ko na lang pala ginawa yun. Di sana hindi mangyayari ito ngayon. Ayos lang. Wala rin naman akong pinagsisisihan sa lahat ng mga nangyari. Kahit na ganito ang magiging wakas ng kwento ko. Isang gabi sa lumang bahay ni Cecilia. Malamig ang paligid, ngunit sa kalooban niya ay tila nagbabaga ang apoy. Tahimik ang paligid, maliban sa marahang pag-ugong ng hangin mula sa labas. Sa madilim na sulok ng kwarto, naroon si Cecilia. Nanginginig, pawis na pawis at tila lumulutang ang isip habang kumakapit sa gilid ng kanyang kama. Ano ba to? Bakit laging ganito na lang ang nangyayari sa akin? Diyos ko, tama na! Tantanan niyo na ako! Biglang lumamlam ang ilaw ng gasera sa kwarto ni Cecilia. Isang malamig na hangin ang dumaan, ngunit imbis na magdala ng ginhawa, lalo lamang itong nagpataas ng init sa kanyang pakiramdam. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib at sa kabila ng kanyang mga daing, nagising ang mga espiritu ng kandila na tila tumatawag mula sa kawalan. Sa kanyang isip, lumitaw ang mga anino, mga boses na bumubulong ng hindi maintindihang mga salita. Ang mga ito'y paulit-ulit na nagdadala ng sakit, parang pinupukpok ang kanyang kaluluwa ng isang mabigat na tanikala. Hindi ko na kaya. Ano pa bang gusto nyo? Tama na! Kung ito ang paraan para singilin ako sa paghihiganti ko at pangkukulam kay Mikoy, pakiusap, tapusin na ninyo ang paghihirap ko. Ayoko na! Naputol ang kanyang pag-iyak nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Tumayo si Cecilia, nanginginig, at nakita si Mikoy na nakatayo sa may pinto, ang mga matay puno ng galit at pagtataka. Cecilia, tama ba ang narinig ko? Ikaw ang may gawa nito? Mikoy, anong sinasabi mo? Huwag ka nang magkunwari. Narinig ko ang mga sigaw mo kanina. Alam ko na ikaw ang may gawa ng sumpa sa amin ni Rosalie. Napalunok si Cecilia, ngunit hindi niya magawang tumingin ng diretso kay Mikoy. Alam niyang darating ang sandaling ito, ngunit hindi niya akalain na magiging ganito kabilis. Ang bigat ng kanyang lihim ay parang isang matalim na kutsilyong bumabalik ngayon sa kanya. Hindi totoo yan, Mikoy. Mali ka nang iniisip. Tigilan mo na yan, Cecilia. Sabihin mo ang totoo. Bakit mo ginawa ito? Ano ba ang kasalanan namin sa'yo para magdusa kami ng ganito? Itinuring ka ni Rosalie na kaibigan. Hinayaan kong pumasok ka sa buhay namin dahil ang buong akala ko maayos na tayo. Tapos ganito lang ang malalaman ko. Hayaan mo muna ako magpaliwanag, pwede ba? Ano pang ipapaliwanag mo? Huminga ng malalim si Cecilia. Ngunit hindi sapat ang hangin para paluwagin ang bigat na nasa kanyang dibdib. Sa bawat salita ni Mikoy, para bang sinasakal siya ng konsensya. Galit na galit ako noon nung lumapit ako kay Apong Serafin. Hindi ko na naisip ang mga maaaring mangyari dahil ang tanging gusto ko lang ay makapaghiganti sa'yo. Walang ibang mahalaga sa akin noong mga panahon na yun kundi ang gumanti. Nito lang ako nagsisi ng lubos
nung naging magkaibigan kami ni Rosalie. Pasensya na. Hindi ko talaga sinasadyang pasakitan kayo ng ganito. Hindi sinasadya. Humingi na ako ng tawad sa'yo, Cecilia. Oo, at nagkasala ako. Pero sobrang pinagsisisihan ko naman yun. Hindi ko lubos akalain na makakaya mong gawin sa akin ito. Galit ako noon, Mikoy. Galit na galit. Nakita ko kung paano mo siya mahalin. Kung paano mo binaliwala ang lahat ng pinagsamahan natin. Hindi ko kinaya. Kaya nagawa ko yun. Nanlaki ang mga mata ni Mikoy sa narinig. Ang mga boses sa kanyang isipan ay parang isang bomba na sumabog. Nagbigay linaw sa lahat ng tanong na matagal na niyang hinahanapan ng sagot. Ang sakit ay bumalot sa kanya tulad ng matinding init na nararanasan ni Cecilia. Itinuring ka namin na kaibigan, Cecilia. Ngunit ganito lang pala. Ganito lang pala ang halaga namin sa'yo, Cecilia. Ang galit mo sapat na para sumpain kami? Para gawing impyerno ang buhay namin? Hindi mo naiintindihan, Mikoy. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Hindi ko gustong saktan kayo. Hindi ko gustong humantong sa ganito. Hindi mo gustong humantong sa ganito? Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito, Cecilia! Ikaw! Napahawak si Cecilia sa dingding. Para siyang nawala ng lakas sa bigat ng bawat salitang binitiwan ni Mikoy. Ang apoy sa kanyang katawan ay parang lalong lumalakas sa bawat emosyon na bumabalot sa kanila. Ang kanyang mga luha ay bumagsak na parang ulan, ngunit hindi nito magawang patayin ang apoy na lumalamon sa kanyang kalooban. Anong gusto mong gawin ko, Mikoy? Gusto mo bang ibalik ko ang lahat? Huli na! Huli na ang lahat! Hindi pa huli ang lahat, Cecilia! Alam kong may paraan para tapusin ito! Natigilan si Cecilia. Ang mga boses na kanina pa bumubulong sa kanyang isipan ay unti-unting nanahimik. Ngunit ang init ay naroon pa rin. Mas malakas, mas masakit. Alam niya na ang sinabi ni Mikoy ay totoo. Ngunit ang tanong ay kung handa ba siyang harapin ang kahihinatnan. Kung may paraan, tulungan mo kong hanapin. Mikoy, ayokong manatili tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi para sa'yo, Cecilia. Para kay Rosalie. Para sa akin. Hahanapin natin ang paraan. Pero hindi na kita pagkakatiwalaan pang muli. Umalis si Mikoy. Iniwan si Cecilia na parang lantang gulay sa sahig. Ang mga espiritu ng kandila ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang kailangan niyang harapin ang kanyang kasalanan at ang apoy na likha ng kanyang galit at inggit. Sa dilim ng gabi, ang tahimik na bahay ay muling napuno ng mga bulong. Ngunit ngayon, ang bulong ay sa kanya lamang at siya'y handang makinig. Sumama kayo sa akin. Ito na ang huling pagkakataon na guguluhin ko kayong dalawa. Anong ibig mo sabihin, Ate Cecilia? Ako ang may kasalanan kung bakit naghihirap kayo ng ganito. Kaya pagbabayaran ko na ang ginawa ko. Sana mapatawad niyo ko. Ano bang sinasabi mo, Ate Cecilia? May kasalanan akong malaki sa kanya. Kaya gumanti siya sa akin sa pamamagitan ng kulam. Nadamay ka lang. Ano? Bakit? Ano bang ginawa mong kasalanan kay Ate Cecilia at kailangan pa niyang humantong sa pagpapakulam sa atin? Hindi na mahalaga yon, Rosalie. Ang kailangan nating gawin ngayon ay ang natatanging paraan para matapos na ang ginawa ko. Anong paraan? Ang isakripisyo ang buhay ko sa apoy ng kandilang itim. Ano? Huwag ka na magtanong ng magtanong dyan. Halina at samahan niyo na ako. Ang pagsasakripisyo na lang talaga ng buhay niya ang naiisip na paraan ni Cecilia para matapos na ang lahat at yon ang gagawin niya. Tapos na naman siyang makapagpaalam sa lahat ng mga importanteng tao sa buhay niya. Sa isang abandonadong simbahan sa gitna ng kagubatan, doon pumunta sina Cecilia, Mikoy at Rosalie. Ang lamig ng hangin ay tila mga daliring humahaplos sa kanyang balat, nagdadala ng kilabot sa bawat hakbang.
Ang altar ay natatakpan ng agyo, habang ang kandilang itim ay nananatiling nag-aalab sa gitna. Si Cecilia na pawisan at humihingal ay nakatayo sa harap ng altar. Ang mga palad ay nanginginig sa bigat ng desisyon. Sa gilid, naroon sina Mikoy at Rosalie, parehong tila nawala ng lakas sa takot na kanilang nararamdaman. Lahat ng ito, lahat ng sakripisyo, lahat ng hirap, hindi ko hahayaang masayang lang. Kung may natitira pa sanang pag-asa, kaya lang ito na lang ang natitirang paraan. Hindi, Cecilia. Hindi mo kailangan gawin ito. Maghahanap tayo ng ibang paraan. May ibang paraan pa. Hanggang kailan pa tayo magtitiis, Mikoy? Ilang gabi na tayong natutulog ng may takot. Ilang araw na tayong nagtatago. Pero ano? Wala tayong mahanap na paraan. Wala tayong magawa. Pero hindi ikaw, Ate Cecilia. Hindi ikaw ang dapat magbayad. Hindi patas. Kung hindi ako, sino? Ako ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat ng ito. Ako ang humawak sa kandila nung una. Ako ang nagkamali. Napaluhod si Rosalie sa sahig. Tinakpan ang mukha habang umiiyak ng malakas. Si Mikoy, kahit nanginginig ay sinubukang pigilan si Cecilia, ngunit umatras ito nang makita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Para bang ang tingin niya ay apoy na hindi kailanman mapapatay. Bakit? Bakit ikaw? Hindi mo kailangang akuin ang lahat ng ito. Kung hindi ko gagawin, patuloy tayong mamumuhay sa anino ng sumpa. Ang sumpa ay hindi mawawala hanggat walang nagbabayad at nagsasakripisyo ng buhay. At ngayon, handa na ako. Naramdaman ni Cecilia ang mabigat na mga mata ni Mikoy at Rosalie habang unti-unti siyang tumayo sa harap ng altar. Yumuko siya, inilapit ang kandila sa kanyang mukha at inusal ang isang dasal na tila para sa sarili. Panginoon, kung naririnig mo pa ako, alagaan mo sila. Bigyan mo sila ng lakas na ipagpatuloy ang buhay kahit wala na ako. Nakaramdam siya ng bahagyang haplos sa kanyang balikat. Si Mikoy, na ngayoy luhaan, ay tumabi sa kanya. Hindi kita pababayaan, Cecilia. Kung ito ang desisyon mo, nandito lang ako. Isang hikbi ang narinig mula kay Rosalie, ngunit hindi na ito nagsalita. Bumitiw si Mikoy at umatras ng kaunti. Hinahayaang gawin ni Cecilia ang huling hakbang. Hawak niya ang kandila at tumingin sa kanila sa huling pagkakataon. Sana patawarin ninyo ako. Dahan-dahang inilagay ni Cecilia ang kandila sa altar. Ang apoy ay tila sumayaw sa hangin, mas maliwanag kaysa dati. Narinig ang pag-usal niya ng mga salitang mahirap intindihin. Ang kandila ay biglang lumaki ang ningas at ang apoy nito ay tila bumalot sa katawan ni Cecilia. Nagsimulang lumabo ang kanyang imahe habang ang apoy ay bumabaon sa kanyang balat. Ngunit kahit nasasaktan, hindi siya sumigaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit. Tanggap ang lahat ng mangyayari. Hindi! Cecilia! Pinigilan siya ni Rosalie. Niyakap siya ng mahigpit kahit nagpupumiglas ito. Samantalang si Cecilia ay tahimik na lumuluhod sa gitna ng apoy. Unti-unti, nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga agiw ay nawala at ang halimuyak ng amoy ng bulaklak ay pinalitan ang mabahong hangin. Ang kandila ay nagbigay ng huling liwanag bago ito tuluyang napawi. At sa huling sandali, narinig nila ang boses ni Cecilia na tila hangin lamang ang nagdala. Malaya na kayo. Ilang linggo na ang lumipas mula sa gabing yon, ngunit ang alaala ni Cecilia ay hindi nawala. Sa parehong simbahan, ilang residente ang nagbalik at nagsabing naririnig nila ang iyak ng isang babae sa gabi. May mga nagsasabing nakikita nila ang anino ng isang babaeng nakaupo sa tabi ng altar,
habang ang kandilang itim ay muling nag-aalab sa kadiliman. Nakabalik na sa normal na buhay nila sina Mikoy at Rosalie, ngunit ang sugat ng pagkawala ni Cecilia ay nananatili sa kanilang puso. Madalas nilang binibisita ang simbahan, dala ang mga bulaklak at tahimik na nagdarasal sa altar. Salamat, Cecilia. Hindi namin makakalimutan ang sakripisyo mo kahit kailan. Napatitig si Rosalie sa kandila na para bang inaasahang muling sisindi ito. Ngunit nanatiling tahimik ang altar. Ang kandila ay nanatili sa dilim. Pinapatawad na kita at salamat. Mahal kita, Ate Cecilia. Salamat sa pagpapatawad sa kanya. Walang kasalanan si Cecilia. Kung meron man kayong dapat nasisihin, ako yon, sapagkat ako ang nag-udyok sa kanya na ipakulam kayo para makapaghiganti sa ginawa ni Mikoy. Nung nakilala kanya, Rosalie, doon na pagtanto ni Cecilia kung gaano kamali ang naging desisyon niya sa pagpapakulam sa inyo. Ngunit nagsisiman siya, huli na. Hindi na mababawi pa ang sumpa, maliban na lang kung may magbubuwis ng buhay. Sana mapatawad niya rin si Mikoy dahil pinapatawad ko na siya. Sayang nga lang at wala na si Ate Cecilia dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. Mabait si Cecilia, kaya tiyak na napatawad na niya si Mikoy. Habang lumalakad sina Cynthia, Mikoy at Rosalie palayo sa simbahan, isang anino ang sumabay sa kanilang hakbang. Tahimik, malungkot, ngunit tila nagbabantay. Sa malayo, ang kandilang itim ay muling sumindi. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa dilim. Parang kumakaway at tila nagpapaalam sa mga naiwan.